Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Kamusta na kayong lahat? At nawa ay sa mabuti kayong kalagayan. Nawa ay ang kabutihan ng Panginoon ay patuloy niyong nararanasan. Ano man ang kalagayan natin sa sitwasyon ng mundo ngayon, ah, lagi nating alalahanin na mabuti ang Diyos. Amen? Hallelujah. So, ngayon ay December 4th sa taong 2020, mga kapatid, at ako'y bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa araw na ito. At dyan sa ating satellite mission, sa ating mga kapatid dyan sa Barangay Payatas, Quezon City, sa panguna ni Sister Joanne at ni Brother Ben. So, kamusta na kayong lahat dyan mga kapatid? At patuloy na ako'y nagagalak na makikita kayong patuloy nagsasama-sama sa bawat Sabado na ating ginagawang fellowship dyan sa Barangay Payatas. So, mga kapatid, nawa ay sumainyo ang kapayapaan ng Diyos at sumainyo ang kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, mga kapatid, sa ating inspirational message sa araw na ito, tayo ay magpapatuloy dun sa ating sinimulan, dun sa ating topic na ang dakilang utos or the great commandment. Ngayon ay fourth na tayo mga kapatid, part 4 or episode 4 na tayo ng sa topic na ito. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, napakabuti ng Panginoon na sa lawak ng kaalaman na kanyang pinagbibigay sa atin upang ating masisiyasat ang mga kasulatan, upang ating madama ang kabutihan ng Diyos, upang ating maalala na ang mga kautusan ng Diyos upang atin itong maganap or ating maisasagawa. Amen mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating inspirational message at ano ang dakilang utos? Ulitin natin, ano ang sinabi ng Panginoon kung doon sa kanyang mga salita? Balikan natin yung Matthew chapter 22 verse 36. Kasi may lumapit kay Jesus mga kapatid, di ba? May lumapit kay Jesus at isa siyang tagapagtanggol ng kautusan. Ibig sabihin na siya yung tagapamahala doon sa mga batas na kanilang sinusunod nung panahon na yun, noong panahon ni Jesus Christ. So may lumapit sa kanya at sabi niya, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Amen mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, ano ang naalala mo doon sa ating mensahe nung nakaraan? Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Ang ganda ng ating pinag-discuss noong nakaraang topic. At tunay nga na ang Panginoon lamang ang nagbibigay ng instruction or ng guide sa atin. Ano ang mga nais nating maunawaan? Ano ang mga bagay na kailangan nating maunawaan sa Kanya? 'Di ba? Sa ating pagsunod sa kautosang ito. Amen na kapatid. So hindi natin masasabi na perfect tayo. Hindi natin masusunod lagi
bawat araw, bawat oras, ang kautusan na to. Ngunit napakabuti ng Panginoon dahil kung nandun na siya sa atin, kung tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus, naroon siya sa ating kalooban. Di ba mga kapatid? At lagi nating maisip ang kabutihan. Ang kabutihan ng bawat isa, ang kabutihan ng kapwa natin, na lagi nating maisip na ang kabutihang ginagawa natin sa kapwa ay magdudulot rin sa atin ng mabuti. Amen mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, ito ay napaka-importante na kung saan binigay ng Panginoon ang kautosang ito sapagkat upang tayo ay kanyang pagpalain. Di ba mga kapatid? Ngunit alam mo mga kapatid, napakahirap minsan kung makikita mo sa iyong kaliwat kanan, napakahirap ang pakikisama sa mga hindi mo kakilala, sa mga strangers, kahit sa mga kasamahan mo sa trabaho, di ba? Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, napakahirap na nakikibaka tayo sa lahat ng mga issues sa buhay, di ba? Kasi nga bakit? Ganun ang mundo, mga kapatid. Kaya kung walang Panginoon, kung walang Jesus, mga kapatid, ang gulo. Ang gulo ng ating isip, ang gulo ng ating puso, ang gulo ng paligid natin. Di ba? Kaya nga, napakahalaga na kung tayo ay may pananampalataya at tayo ay mayroong pagsunod sa kautusan ng Panginoong Hesus at naroon siya sa ating kalooban, naroon ang kapayapaan. Di ba mga kapatid? Naroon yung kapayapaan, nandun yung love. Kasi bakit? Kasi yung Lord mismo, siya yung nandoon sa atin at siya yung gumaganap ng love. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kita mo, minsan kahit na meron ka ng Lord, meron pa ring mga pagsubok, di ba? Na kung saan yung kapayapaan mo ay talagang susubukin at saka yung pasensya mo ay susubukin sa lahat ng sitwasyon, di ba? Kasi nandun sa mga paligid mo yung ibang mga hindi nakakilala sa Lord. Di ba mga kapatid? Naunawaan natin. Kaya minsan ang mga pakikipag-away sa ating mga nakikisalamuha, sa ating mga nakakaharap, hindi maiwasan. Kasi hindi lahat mayroong Lord. Di ba mga kapatid? Kaya tinuturo sa atin na tayo ay dapat mamuhay ayon sa pagsampalataya sa Lord, sa Panginoong Hesus, na siyang nagtubos sa ating mga kasalanan. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Di ba? Kaya ma-overcome natin ang lahat ng mga issue sa buhay, ang mga pagsubok sa ating kapayapaan, ang mga sinusubok yung ating pasensya, ma-overcome natin yan. Kasi bakit? Naroon ang Lord na sinasampalatayanan natin. Siya mismo ang gagawa ng kapayapaan, siya mismo ang mananatili, at siya yung magpipigil sa atin sa mga pagsubok na ating hinaharap. Di ba? Kasi na-overcome na ng Lord ang bagay dito sa mundo. Kaya kung nandito yung Lord sa ating kalooban, ma-overcome din natin ang lahat ng mga issues sa buhay. Kaya mga kapatid, alam mo yung iba, kung makikita mo rin sila, kung makikita natin sa kanilang mga pamumuhay, sa ating pang-araw-araw, kung ano mga pinopost mo sa social media,
Ay, minsan nakikita kung anong meron sa kalooban mo. 'Di ba? Hmm, makikita doon kung anong meron, yung ano yung inaano mo, yung tinatangkilik mo, ano yung binibigyan mo ng kahalagahan sa buhay mo. Oh, 'di ba? At minsan ano yung issues mo sa buhay malalaman doon sa mga nakikita sa iyo. 'Di ba mga kapatid? Tama? Mm. Post ng post ka doon sa mga issues na tingin mo ano yung iba, yung concern sa iba. Pero ang katotohanan nakikita pala kung ano yung meron sa iyo. 'Di ba mga kapatid, naunawaan natin. Kaya yun ang mga issues na inaharap natin sa buhay. Ang katotohanan mga kapatid, nagre-reflect lang yan kung ano tayo. 'Di ba? Makikita diyan kung anong meron issues ka sa buhay mo. Naintindihan natin. Pero alam mo mga kapatid, pag meron ng Lord, ako, pag merong Lord sa ating puso, ano bang sabi ng Lord? 'Di ba? Pag meron ng Lord sa ating puso, mga kapatid, ano sabi ng Lord? Punta tayo sa John chapter 7. Buksan mo aklat mo. Meron kang aklat, buksan mo sa John chapter 7 verse 38. Amen mga kapatid, sabi niya dito, ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Sabi ng Lord, He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall overflow rivers of living water. Di ba mga kapatid? Kaya yun ang dahilan na kung bakit meron na tayong Lord sa ating buhay, meron na tayong Lord sa ating puso, yung ating pamumuhay ay parang buhay na tubig. Nakita mo yung buhay na tubig na umaagos lang siya, na parang ang ligaya, ang saya pakinggan ng mga umaagos na tubig na makikita mo sa mga sa mga bukal. Di ba mga kapatid? So ganun ang pakiramdam ng isang sumasampalataya sa Lord. Out of his belly shall flow rivers of living water. Amen? Hallelujah, mga kapatid. So mga kapatid, alam niyo yung kautusan ng Panginoon na love your neighbor as you love yourself. Nadadama ito ng mga taong mayroong nag-overflow yung rivers of living water dun sa kanilang mga kalooban. Yan ang nadadama ng mga taong sumasampalataya sa Panginoon. Kaya hindi basta-basta ang kautusan na ito mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, napakahirap. Napakahirap to pa rin. Pero alam mo bakit? Kung mahirap to pa rin yung 10 utos na binigay doon sa Old Testament, paano pa kaya ito? Hindi nyo, nanonotice nyo ba mga kapatid na kung saan yung sa Old Testament, yung kautusan doon ay huwag kang papatay? Diba? Doon sa New Testament, balikan natin yung Matthew chapter 5. Dahil nasa New Covenant na tayo sa Panginoong Hesus, na ginawa na lang 2 ang kautusan, na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Tapos ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nangangahulugan ba yun na parang mas madali na lang? Mga kapatid, napakahirap.
Napakahirap siya. Bakit? Punta tayo balikan natin yung Matthew chapter 5. Sa Matthew chapter 5 verse 22. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan, at ang sinumang masasabi sa kanyang kapatid raka ay mapapasapanganib sa Sanhedrin, at ang sinumang magsabi ulol ka ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Mga kapatid, napuot ka lang sa iyong kapwa, hindi mo pinatay ha. At sabi dito ha, nagsabi ka lang sa iyong kapwa na ulol ka, mapapanganib ka sa impyerno ng apoy. Ito ba ay mga hindi ba totoo? Pag si Jesus ang nagsabi, hindi ba seryoso pag nagsabi si Jesus na ganito? Mga kapatid, ganyan natin dapat naunawaan kung gaano kabigat yung kautusan na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen? Kaya kahit nag-isip ka lang ng masama sa iyong kapwa, di ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. So mga kapatid, napakahalaga na sa ating pananampalataya sa Panginoon, napakahalaga na dapat sinisiyasat natin ang ating sarili. Lagi nating sinisiyasat ang ating sarili. Batay sa ating pananampalataya, punta tayo sa Punta tayo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Buksan yung inyong aklat kung meron kayong aklat. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Siriyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na? Basahin natin sa English dito sa King James Version. Sabi niya dito, examine yourselves whether ye be in faith. Prove your own selves. Know you not your own selves how that Jesus Christ is in you, except you be reprobates? But as I trust that you shall know that we are not reprobates. Now I pray to God that you do no evil, not that we should appear approved, but that we should do what is honest, though we be as reprobates. For we can do nothing against the truth, but for the truth. For we glad when we are weak and we are strong, and this also we wish, even your perfection. Sabi ng Apostol Pablo sa kanyang sulat dito sa pangalawang Korinto, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang iyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na? Ngunit kung inaasahan ko na inyong mga kikilala na kami ay hindi itinakwil, ngayon idinadalangin namin sa Diyos na kayo'y huwag magsigawa ng masama. Hindi upang kami mga kitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan, kahit kami maging gaya ng itinakwil, sapagkat kami walang anumang magagawang laban sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan. Sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina at kayo'y malalakas. At ito naman ang idinadalangin namin sa makatuwid bagay, ang inyong pagkasakdal or perfection. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Kaya lagi daw nating sisiyasatin ang ating sarili kung tayo ang ba ay nasa pananampalataya. 'Di ba? Kung tayo ay gumagawa ng mabuti.
Sapagkat bakit? Narito na yung Lord na sumasampalataya sa Panginoon. Pag sumasampalataya tayo sa Panginoong Hesus, narin na siya sa ating kalooban. Dapat. Di ba? Maliban na nga kung kayo itinakwil na. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, pag naroon na tayo sa pananampalataya at sinasabi natin na mayroon tayong Panginoon, mayroon tayong Jesus sa ating buhay, alam natin yung tama at mali. Alam natin ang mabuti at masama. Maliban na lang, sabi niya, kung kayo ay mga itinakwil na. Di ba? Kaya doon mo malalaman. Yung mga gumagawa ng masama, yung gumagawa ng mga hindi matuwid, yung mga walang pagkakilala sa Panginoon. Yan ang tinuturing ng Biblia, sinasabi dito ni Apostol Pablo, na mga itinakwil na. Di ba mga kapatid? Naunawaan natin. Kaya nagpapaalala lamang ito sa atin na kung paano yung kautusan na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, ay alam mo na natutupad mo ang pagsunod sa Panginoong Hesus. Naroon siya sa iyong kalooban. Kaya mga kapatid, kung meron man, kaya bakit tayo nakikibaka sa araw-araw sa ating pamumuhay? Kasi hindi lahat sa paligid natin merong Panginoon. Merong Panginoong Hesus. Di ba mga kapatid? Sa ating pamumuhay, sa loob ng ating tahanan. Di ba? Sa ating mga pakikisama. Mga magkapatid. Mga magka-relatives. Di ba? Mga magkapitbahay. Mga magkabarangay. Mga magbayaw. Magbilas. Di ba? Mga manugang. Mga biyenan. Di ba mga kapatid? Naunawaan natin. Kaya, minsan, alam mo, sa totoo lang, kaya nga sabi ko nung nakaraan, yung ating mga kaaway na sa loob ng ating pamamahay, na sa loob ng ating paligid ng ating pamamahay, na sa ating mga komunidad. Di ba? Di ba mga kapatid? Kaya nga, kung naunawaan natin yung sinasabi ng Panginoon na mayroong naibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili, napakadali lamang mga kapatid kung meron tayong Panginoong Hesus. Pag naroon tayo sa pananampalataya. Kasi naroon ang Panginoong Hesus sa atin sabi ng Apostol Pablo Di ba? Nalalaman na ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo. Yan ang gusto niyang sabihin, nasa inyo ba? Nasa inyong kalooban. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. So nais ng Lord na tayo ay sumusunod. Na tayo ay maging honest, sabi niya rito, upang kayo gawin ninyo ang may karangalan, kahit kami maging gaya ng mga itinakwil, di ba? Kahit daw ituring mo sila, Apostol Pablo, na kagaya ng mga itinakwil, walang problema. Ang mahalaga, mga kapatid, ang sabi niya rito na may gumagawa kayo ng may karangalan. Di ba? Sapagkat kami walang anumang magagawa laban sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan. Ayan ang katotohanan. Hindi niya pwedeng labanan. Na pinangaral nila yung katotohanan na kailangan gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Bilang pagtugon, pagsunod sa utos ng Panginoon na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen mga kapatid. Hallelujah. So sabi pa niya rito, sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina at kayo'y malalakas,
At ito naman ang idinadalangin namin na sa makatuwid bagay ang iyong pagkasakdal or yung perfection. Yun yung pinapanalangin daw ni Apostol Pablo. Idinadalangin nila na sila, ang mga taga-Korinto daw, ay siyang magiging perfect. Di ba? Kasi mga kapatid, sa totoo lang, hindi tayo perfect. Pero bakit sinasabi dito na nidalangin namin kayo para sa perfection or pagkasakdal? Di ba? Kasi mga kapatid, sa totoo lang, hindi tayo perfect. Walang perfect dito sa mundo. Kaya nga dun sa Romans, for all have sinned and falling short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala, may kasalanan. Di ba? Kaya mga kapatid, dahil tayo ay imperfect, nais ng Lord na tayo ay maging perfect. Paano? Paano maging perfect? Yung katulad natin ng mga imperfect. Ginawa ng Diyos yung kaligtasan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang bayaran yung ating kasalanan. Ngayon, kung tayo ay bayad na sa ating kasalanan dahil sumampalataya sa Panginoong Hesus, yan ang bunga niya, yung pagsunod sa kautusan. Na sinusunod natin ang kanyang mga kautusan para sa perfection. Dahil tayo ay tinuturing na ng Diyos na perfect sa ating pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi perfect ang Panginoong Hesus na siyang nagtubos ng ating kasalanan. Siya yung perfect sacrifice na hindi na kailangang ulit-ulitin pa at hindi every year tulad na ginagawa doon sa Old Testament ng pag-aalay tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Wala na, tinapos ng Panginoong Hesus. Kaya siya ay perfect na sacrifice sa ating mga kasalanan. Kaya yung pananampalataya, doon napunta sa atin na pag sumampalataya sa Panginoong Hesus, kinuha na niya yung ating kasalanan, ipinako sa krus, binayaran niya doon. Di ba mga kapatid, naunawaan natin? Kaya hindi tayo pwedeng maging perfect kung tayo lang, kung sa ating lang mga sarili. Wala. Kaya kung nakikita natin yung mga imperfections natin sa buhay, yung mga imperfections ng iba, it's because na walang Panginoong Hesus. Hindi sumunod sa kautusan. Hindi totoo ang pananampalataya. Di ba mga kapatid? Naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, kung nais ng Panginoon na tayo ay maging perfect, ano ang remedy doon? Ano ang nais nating gawin? Ano ang nararapat nating gawin? Tayo dapat ay sumusunod sa kautusan. Na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen mga kapatid. I-demonstrate ko yung perfection na yun. Tulad nito. Ballpen. Yung ballpen, gagamitin mo. Ngayon, ito ay vessel lamang. Pag tinanggal mo yung laman nito, yung ink na nakakapagsulat nito, yun yung Lord. Yung binigay sa'yo, yung tinanggap natin mula sa Lord. Yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. Tinanggap natin. Diba? Ngayon, pag sinulat mo ito, nakikita mo na. Diba mga kapatid? Meron kang makikita. At ang makikita mo dito ay, yun ang Lord ang nakikita sa'yo. Siya yun. Yung nasusulat dito. Pag walang laman ito,
Ikaw ang nakikita. Pag tinanggal ko yung laman nito at isusulat ko, walang makikita ang Lord. Hindi niya makikita. Hindi kanya makikita. Kasi yan ang ibig sabihin ng yung self-righteousness. Hindi kita ng Lord ang tinatawag na self-righteousness, kundi yung righteousness na Jesus Christ. Kasi siya yung perfect. Siya yung matuwid. Kaya nga, pag nakikita mo na may sulat ito, it's because na yung Jesus Christ na nandito sa ating loob, siya yung gumaganap ng kautusan. Siya yung gumagawa. Kaya nakikita mo ang bunga ng gawa, yun yung Jesus. Ganyan ang makikita na, kung makikita mo ang gawa ng mga sumasampalataya sa Panginoon, yun yung Jesus. Bunga ng kanilang pagsampalataya. Amen mga kapatid, naunawaan natin kung paano ang demonstration ng ganon. Kasi nandun yung Jesus Christ sa loob mo. Nasa sa iyo. Siya yung gagawa ng mabuti at ikaw kanyang vessel. Vessel tayo ito. Pag walang loob, vessel ang tawag dyan. Ang kuwan niya sa loob. Yung Jesus Christ, dito sa ating kalooban, siya yung gagawa. Ano lang tayo, instrumento lang tayo. Katulad nito. Amen mga kapatid. Naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, ganun tayo magiging perfect sa paningin ng Diyos. Sapagkat nandun yung Jesus Christ sa ating kalooban at siya yung gumagawa. Kaya sumusunod tayo sa kautusan. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, punta tayo sa John chapter 14 verse 21. Pag meron kayong aklat, buksan natin sa John chapter 14 verse 21. Ang sabi niya dito, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanglibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. At siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. At ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Amen mga kapatid. Naunawaan natin. Ang sabi niya dito, sa chapter 23, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kay Judas, yung isang, si Jude, yung isang disciple. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Amen mga kapatid, naunawaan natin, yan nandun yung Lord. Pag sumasampalataya tayo sa Panginoon, dapat nandun yung Lord. At ang Lord ang gumagawa ng pag-ibig. Amen. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. So mga kapatid, kaya tayo ay nagiging perfect. Kasi sila ay tumatahan sa atin. Yung Lord Jesus at yung Ama. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, punta tayo sa chapter 13 verse 34 to 35. Kaya sabi niya dito, isang bagong utos ang sa iyo ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kakilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, at kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kaya makikilala ng lahat na kayo ay mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Dahil mabuti ang inyong pagsasama-samahan. Di ba mga kapatid? Kaya maraming mga samahan na sa totoo lang, dito sa mundo, maraming samahan. Brotherhood. Kapatiran. Di ba mga kapatid? Meron bang Lord? Nangunguna ba ang Lord doon sa mga kapatiran? Kaya kung nangunguna ang Lord sa mga kapatiran, mabuti. Di ba? Amin mga kapatid. So, ganun mga kapatid ang katotohanan na kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, tayo ay gagawa ng mabuti sa ating kapwa. Pag-ibig sa isa't isa, mga ibigan naman kayo sa isa't isa, sapagkat kayo ay inibig ng Panginoon. Mas mahalaga yung tayo ang inibig niya. Kasi ano ba naman ang kaya nating gawin para ibigin yung iba? Wala tayong magagawa, wala tayong kakayanan. Imperfect nga tayo. Di ba? Kasi dahil lang inibig tayo ng Diyos, tinubos niya yung tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga imperfections. Naintindihan natin mga kapatid. Kaya sa totoo lang, dahil tayo ay mga imperfect, dahil tayo ay makasalanan, tayo ay nagkakasala, at kung tayo ay nagkakasala, tayo ay alipin ng kasalanan. Yan ang sinasabi ng Bible. Ang mga nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Di ba? Kaya nga, sino tayo para magiging hukom ng bawat isa? Di ba? Ay, makasalanan yan. Ayan, di ba? Na kumbaga malinis tayo. Na para bagang perfect tayo. Baka sa ibang mga bagay, doon tayo nagkasala. Hindi lang natin alam. Di ba mga kapatid? So, ganun ang ating pagkatao. Ngunit sa kabutihan ng Diyos, ginawa niya ang ating kaligtasan. Tinubos ang ating kasalanan, binayaran niya doon sa krus, pinako niya doon, binigay niya yung kanyang sarili hanggang sa kamatayan para tayo ay maligtas. At pag tayo ay patuloy na lumalakad sa kanyang kautusan, sumusunod sa kanyang kautusan, tayo ay inaaring ganap niya at tayo ay perfect. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So ganun tayo magiging perfect sa Panginoon. Kaya hindi tayo basta-basta maghusga sa gawa ng ating mga kapwa. Kasi pare-parehas tayong lahat na wala. Pare-parehas tayong lahat na makasalanan at tayo ay tinubos lahat ng Panginoon. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, tayo ay hinihimok ng Panginoon na lumakad sa kasakdalan. O punta tayo sa Matthew chapter 5 verse 48. Balikan natin yun. Kasi parang dinaanan natin yun noon.
Matthew chapter 5 verse 48. Sabi niya dito, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Amen? Hallelujah. So mga kapatid, ganun tayo magiging perfect sa Panginoong Jesus. Kaya ibigin natin ang kapwa na gaya ng sarili. Amen mga kapatid? Kaya sa totoo lang, kaya nga lagi nating inuulit-ulit na napakahirap nito. Napakahirap nito. Mga kapatid, kung walang Jesus, kung walang pagsampalataya sa Panginoong Jesus. 'Di ba? Kaya mga kapatid, kung makita mo to ang mga, kung makita mo, kung mababasa mo yung, pag notice mo to Matthew chapter 5, buong chapter ng Matthew, doon mo malalaman kung ano ang tunay mong kalagayan sa pananampalataya. Basahin mo ito mga kapatid at unawain mo lahat ng buong chapter ng Matthew 5. At magsiyasat sa sarili. Kung natutupad mo ba, nasisiyasat mo ang sarili mo kung ito ba ay nagaganap ko bilang katunayan ng aking pananampalataya. Mga kapatid, ito ay guiding principles mo. Habang nananampalataya ka sa Panginoon. Matthew chapter 5. Buong chapter mga kapatid, ulit-ulitin mo to para maging perfect. Di ba? Amen mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, pag sinabi ni Jesus na be perfect, even as your heavenly Father is perfect, hindi nangangahulugan yun na perfect ka na kahit hindi ka sumasampalataya. Naunawaan natin, hindi yun ang hulugan ng perfect ka. Ang nangahulugan ng perfect na tayo ay mayroong pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nun na perfect ka dahil professional ka, dahil graduate ka ng Doctor of Philosophy, or graduate ka ng Bachelor of Laws, or graduate ka ng Theology, ay mga kapatid, hindi ibig sabihin nun na nagtrabaho ka sa gobyerno, hindi ibig sabihin nun na teacher ka, or hindi ibig sabihin nun politician ka, hindi ganoon mga kapatid. Hindi perfect yun. Di ba? Hallelujah. So, ang pagiging perfect ay pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Pagiging perfect. Yung pagiging kagaya ni Jesus na sumusunod sa kautusan ng Ama. Amen. Hallelujah. So, ganun ang ginawa ni Jesus na sumusunod sa kautusan. Kaya nga finufulfill niya yung law Sinunod niya, tinupad niya yung kautusan na kung bakit hindi natin kayang tuparin. Siya yung nagtupad para sa atin. Di ba mga kapatid? Kaya hindi natin kayang tuparin yung 10 utos. Dito pa lang sa ating isip, puso at kaluluwa pa lang, doon ay nagkakasala na tayo. Kaya nga doon sabi niya dito chapter 5 Matthew. Sabi niya dito sa chapter verse 28 "But I say unto you that whosoever looketh on a woman that to lust after her hath committed adultery already in her heart." Di ba mga kapatid? Tumingin ka lang at pinagnasaan mo pa lang, nagkasala ka na.
ng adultery. Ganon katindi ang itong utos, mga kapatid. Kaya hindi natin magawa-gawa. Hindi tayo magiging perfect. Pero tinupad ng Panginoon lahat. Tinupad niya yung lahat ng kautusan. Kaya merong mga iba na hindi matanggap yung mga pagkakamali ng iba. Merong ganun. Hindi nila matanggap yung pagkakamali ng iba dahil imperfect sila. Yung kahinaan ng iba, hindi nila kayang matanggap. Di ba, mga kapatid? Ganun ang problema ng tao. Na para bagang gusto nilang sabihin na sila ay matuwid, sila ay perfect. Di ba? Kaya doon tayo nagkakaroon ng conflict sa buhay, sa ating mga pamilya, sa ating mga pakikisama, sa ating mga pakikisalamuha sa ibang tao, ganyan. Sa katrabaho. Sa, minsan pagsakay sa taxi, baho. Ang baho. Ay, ayaw ko nang sumakay ulit. Parang gano'n, no? Gano'n tayo Di ba, mga kapatid, pagsakay sa bus, siyempre public vehicle yan ngayon, ang dami, baho talaga ng parang hindi natin matiis. Yung kahinaan ng iba. Di ba, mga kapatid? So, ano pa? Yung mga pag-away-away, ganyan. Kasi hindi ka nag-agree doon sa kagustuhan mo. Hindi siya sumunod doon sa kagustuhan mo. Kasi baka tama yung sa'yo, mali yung kanya. Or, yan. Di ba, mga kapatid? Nakapitbahay. Baka patiran. Mga mag-asawa. Mga manugang, biyenan. Pare-parehas. Minsan sa loob ng ating tahanan, kung walang Lord, walang kaliwa kanan para mang-asot pusa. Di ba? Simple lang tong aral na to, pero hindi natin magawa-gawa, di ba? Simple lang sitingin natin yung mga aral na to. Yung mga ordinaryong pamumuhay sa pang-araw-araw, pero hindi natin nagagawa-gawa. Kasi bakit? Kulang ng Lord. Walang love. Sa loob ng tahanan, walang nakakaunawa ng salita ng Lord. Walang tumutupad. Kaya magulo ang loob ng tahanan. Di ba, mga kapatid? Wala akong ginagawang masama. Wala. Tapos yung isa naman, akala mo lang wala, pero meron. Di ba, mga kapatid? Hallelujah. Parang drama lang, pero totoo. Kasi walang love. Walang love sa loob ng tahanan. Yan ang pinakamalaking problema. Kaya nga, love your neighbor as you love yourself. Sinasabi ba niya, neighbor lang? Sa loob mismo ng tahanan mo, walang love? Okay lang yun. Parehas lang yun. Diba? Amin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Diba, mga kapatid? Kahit sa gobyerno, maraming ganyan. Walang sa paglilingkod. Paglilingkod sa pamahalaan. Diba? Minsan, siguro dahil na rin, mga kapatid, sa sobrang, alam mo yun. Pero alam mo, mga kapatid, hindi. Pag meron tayong Lord dito, alam natin yung tatawag na compassion. Kasi yun ang karakter ni Jesus. Compassion. Diba? Kaya ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, ito ay pangalawang utos at pinakamahalagang utos na love your neighbor as you love yourself. Amen? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili.
At pag naibig mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, natutupad mo yung kautusan, mga kapatid, yung pangalawang utos, yun ang nagbibigay ng katuparan sa unang utos. Kasi bakit? Nakikilala mo ang Lord. Doon mo siya nakikilala. Doon sa pag-ibig sa kapwa na ginawa mo katulad ng iyong sarili. Siyempre, kung bumili ka ng iPhone, alam mo siguro, ay, bibili rin ako ng isa para doon kay yung kaibigan ko. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, so ganun. Ay, nagluto ka ng spaghetti. Oh. Ay, ngayon pinost mo sa Facebook, tapos nakita ng yung anak nung kaklase ng kaanak mo, ay doon sa kabilang barangay pa. Ay, ang nangyari, ay ngayon, humingi doon sa nanay, ay walang maibigay yung nanay. Dahil mahirap lang. Eh di siyempre nagkakagulo pa. Di siyempre nagkaroon pa ng issue. Doon sa nanay, nadurog ang puso ng nanay dahil di ba yung mga ganong ordinaryong bagay, mga kapatid, dapat hindi na natin masyado lang tayong yung sa sarili, yung mapagmalaki. Di ba? Mga simpleng bagay. Pag hindi mo man lang kayang ibigay sa kapitbahay, or kulang lang din naman, at hindi mo bigyan yung iba, tangko mo na lang. At tinutupad mo pa yung kautusan. Kaysa naman pinakita mo pa doon sa kapitbahay or sa iba na hindi mo man lang maibahagi. No? Di ba mga kapatid? Kaya yun, minsan yung naunawaan mo lang na ibigin mo yung kapwa na gaya ng sarili, pero hindi mo alam na yung mga actions mo, yung mga gawa mo pala ay hindi tama at hindi nakakasunod sa kautusan. Di ba mga kapatid? Kasi alam mo, kunti lang naman at kulang, bakit mo pa ipinaano sa iba? Pinakita sa iba. Hindi mo tuloy nabigyan yung mga yung gustong kumikim at walang may bili. Di ba mga kapatid? So ganon kalalim unawain ito. Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So punta tayo sa Mark 11 verse 25. So isa man to mga kapatid. At kailanman kayo, yung mga katayong nagsisipanalangin, magpatawad kayo, at kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na sa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Kaya yun, magpatawad. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Magpatawad. Amin mga kapatid. Kaya sabi niya, upang kayo ay patatawarin din ng inyong Amang nasa langit sa inyong mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, magbigayan, magpatawad, ibigin ang kapwa, ibigin ang mga hindi mo kakilala, nakasalubong mo sa daanan, wag mong gawan ng kung anong masamang balak. Amen. Hallelujah mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So napakahirap. Napakahirap, no? Kung isipin natin, napakahirap mga kapatid. Kasi tayo ay mga sumasampalataya sa Diyos, pero bakit hindi natin magawa-gawa? At gusto nating sabihin na tayo ay sampalataya sa Diyos, ay simba tayo. Halika na, sama ka na sa halika na, may sasakyan naman. Naka-Jaguar kami. Naka-Mercedes naman tayo sa sasakyan doon. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Kaya hindi ibig sabihin na dahil malaki yung kanilang church at 1,000 yung upuan doon,
Ibig sabihin ba nagagawa nila na ibigin ang kapwa na gaya ng kanilang sarili? Ganun ba yun? Hindi dahil meron silang mamahaling mga kagamitan at kurtina, sila lang ang nakakagawa ng kautusan na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Di ba mga kapatid? Dahil sila ay naka-BMW, naka-Jaguar, papunta dun sa church, ibig sabihin yun na iniibig nila ang ilang kapwa na gaya ng kanilang sarili. Kaya mga kapatid, napakahalaga na kung paano natin matutupad yung mga kautusan. Kaya lagi dapat na sinisiyasat natin ang ating mga sarili. Kung tayo ba ay nasa pananampalataya. Di ba mga kapatid? Kasi hindi lahat ng alam natin, akala lang natin natutupad yung kautusan, ngunit sa ating pamumuhay, hindi natin nagagawa-gawa. Di ba mga kapatid? Kaya mahirap. Mahirap kung sabihin mo lang na pasok ka lang isang beses sa isang linggo sa simbahan at makinig ka lang ng sermon, okay na. Ganun lang ba lagi? At mag-expect ka na balang araw punta ka sa langit. Di ba? Yan mga kapatid, naunawaan natin. Tapos hindi natin masisiyasat yung ating sarili. Kung nasa pananampalataya nga ba tayo? Di ba mga kapatid? Kaya nga minsan, kung ano man ang meron tayo sa buhay, hindi ibig sabihin na dahil natutupad natin ang kautusan, dahil natutupad natin ang mga commandments ng Panginoon, kaya tayo ay merong ganun. Kaya naman mga kapatid, sa totoo lang, minsan kailangan lagi nating iniisip kung ano, karapat-dapat ba tayo sa mga bagay na ating tinatangkilik at tinatamasa sa buhay. Kung tayo ay mas nakakahigit sa ibang mga nangangailangan. Ito, bigyan ko kayo ng example. Dito sa John chapter 11, si Jesus pumunta dun sa lugar ni Lazarus, yung kanyang kaibigan, kasi namatay. 4 na araw ng patay. Kahit alam ni Jesus na patay na si Lazarus, pumunta pa rin siya. Kaya mga kapatid, yung Diyos na sinasamba natin, yung sinasampalatayanan natin, pumunta doon sa lugar ni Lazarus, kanyang kaibigan. Nilakad nila. Gaano katagal yung nilakad? Ang sabi ng Bible, it's like a Sabbath day's journey. So mga kulang-kulang ng 24 na oras. Di ba mga kapatid? So, nilakad niya yun. Ganun ang ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang compassion, dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kaibigan. Pinuntahan nila. At nilakad ni Jesus. Kahit ganun kalayo. Yung Lord na ating sinasampalatayanan, nagtiis. Nilakad niya upang mabuhay ang patay. Binuhay niya si Lazarus. Ay tayo mga kapatid, pagpunta natin sa church, dahil tayo ay magsimba, pero tayo ay naka-Jaguar, tayo ay naka-BMW, tayo ay mga naka-Mercedes-Benz, at minsan pagdating dun sa parking area, tayo ay aagawan pa ng parkingan dahil walang maparkingan. Di ba mga kapatid? Tapos yung Lord na ating sinasampalatayanan,
nagtiis sa paglalakad upang buhayin ang patay. Eh tayo ba, yung dahil tayo naka-Jaguar or naka Mercedes-Benz, worthy tayo para bumuhay ng patay? Karapat dapat ba tayo, mga kapatid, sa mga bagay na tinatamasa natin? Dahil tayo ay sumasampalataya sa Lord? Pupunta tayo doon sa church at magsimba? Ganun ba yung ating pananampalataya? Kaya minsan doon lang natin ma-realize na kung anong meron tayo. Dapat meron din yung ating kapwa. Para matutupad natin ang kautusan na ibigin natin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, hallelujah. Glory to God. At dito nagtatapos yung ating mensahe sa araw na ito. At I hope na marami kayong natutunan, napulot ng mga aral, at may apply natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Amin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So tayo po ay yumuko at manatili sa presensya ng Panginoon sa konting katahimikan. Hallelujah. Damdamin natin ang Panginoon sa ating kalooban. At ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos naming nasa langit, salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay at kalakasan, kaligtasan ng aming kaluluwa. Salamat sa iyong paggabay sa panibagong araw upang kami makabahagi ng iyong salita, Panginoon. Salamat sa iyong mga salitang iyong pinagkaloob upang aming mapagbulay-bulayan, ang aming mapag-aralan, upang aming marinig, Panginoon, ang iyong mga salita at siyang magabay sa aming buhay, sa aming pangaraw-araw, Panginoon. At paano namin pamuhay ang iyong mga kautusan na ibigin namin ang kapwa na gaya ng aming sarili. Maraming salamat, Panginoon, sa maghapon na pagdulot mo ng kalakasan, kalusugan at kagalingan. At maraming salamat, Panginoon, na sa mga salita mo ay patuloy na tinutuwid mo ang aming mga pagkakamali, ang aming mga kakulangan, at patuloy mong ginagabayan kami upang makapagsunod sa iyong mga kautusan. Thank you, Father God. Patuloy akong lumalapit sa iyo, tumihiling, Panginoon, na pagpalain mo yung aming mga kapatiran nandyan sa lugar ng Payatas, sa Barangay Payatas. Panginoon, sa aming fellowship dyan, sa pangunguna ni Sister Joanne at ni Brother Ben, Sister Rowena, at gayon din, Panginoon, na patuloy na dalangin ko ipagkaloob mo ang mga pangailangan, aming kapatiran sa araw-araw, at pagpalain, Panginoon, ang bawat isa na patuloy na lagi dumadalo at nakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang paglago ng kanilang mga espiritual, Panginoon, at pagtuloy na pagpasakop sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga pangailangan sa kanilang araw-araw, kanilang mga trabaho, at pagpalain mo lahat ng gawa ng kanilang mga kamay. Pagpalain mo rin sila, Sister Joanne, si Brother Ben, Sister Rowena, at sa Genesis, sa kanilang mga panguna, sa pagkagabay sa aming mga kasamahan dyan sa lugar na aming mission, Father God. Pagpalain mo sila ng kalusugan, kagalingan sa araw-araw at pagkaloob mo, Panginoon, ang aming mga pangailangan dyan sa aming mission dyan sa Payatas, Panginoon. Patuloy kong dalangin, Panginoon, na ilayang mo sila sa mga masama, elemento ng masama, sa mga anumang karahasan at sa mga trahedya, ay patuloy pag-ingatan mo ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga pamilya. Salamat, Father God, sa iyong patuloy na pagdulot ng mabuting bagay sa lahat ng aming mga ginagawa dyan sa Payatas, Panginoon. At Panginoon, patuloy akong dalangin na pagkaloob mo rin ang aming mga pangailangan dyan sa aming misyon dyan sa Payatas. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Father.
At patuloy tayong yumuko mga kapatid para sa panalangin at sa basbas na ibigay ko sa inyo. Ayon sa sabi ng Panginoon dito sa Numbers chapter 6. So mga kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. And this all we pray in Jesus' name. Amen. Amen at amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Maraming salamat mga kapatid. At patuloy akong laging mag-iwan ng mensahe sa inyo na lagi tayong maghalak, magpuri at magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat lagi natin kasama ang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all mga kapatid.